초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Abala si Mel sa paglalagay ng band-aid sa mga maliliit na hiwa sa kamay ni Johannes nang tumunog ang cellphone nito. Nagkatinginan sila ng binata kapag kuwan ay tumingin silang dalawa sa cellphone nito na nasa ibabaw ng lamesa. Pakisagot, ani ni Johannes, ako na lang ang maglalagay ng band-aid sa kamay ko. Kaagad naman niyang ginawa ang sinabi nito. Hindi pa siya nakapagsalita na sagutin ang tawag nang biglang may nagsalita sa kabilang linya. Boses iyon ng isang babae at kaagad kinain ang selos ng puso niya. Sir Johannes, nandito po si Ma'am Honey Jo sa opisina. She is demanding to know where you are. Gusto niyang malaman ang personal number niyo at kung kailan niyo daw siya balak tawagan kasi magtatatlong buwan na raw na hindi niyo siya tinatawagan. Nagwawala na po siya rito sa office. Gusto niyo po talaga kayong makausap. Ano pong gagawin ko? Napatitig siya sa binata na abala sa paglalagay ng band-aid. Wala itong pakialam sa paligid. Nararamdaman niyang parang kumirot ang puso niya at nakaramdam siya ng sakit sa narinig. Honey Jo? Iyan ba ang kasintahan nito? O babaeng parausan nito? Whichever the two, kumirot pa rin ang puso niya sa sakit. Inilipat niya ang cellphone sa harap ni Johannes. Sekretary mo rata yan. Hinanap ka raw ni Honey Jo. Pagkasabi niyon ay umalis siya at iniwan ito sa Teresa. Pumasok siya sa kanyang silid. Gustong gusto niyang kutusan ang sarili. Sabi nang masasaktan lang siya eh. Bakit ba ang tigas ng ulo ng puso niya? Leche. Sabi nang masasaktan lang ako eh, buwisit. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang puso na bahagyang nasasaktan. Dapat niyang tanggapin ang sakit na lumulukob sa puso niya. Pain was good dahil sa sakit, makakalimutan niya ang kakaibang nararamdaman para kay Johannes. Dapat nang patayin kung ano man ang nararamdaman niya para sa binata. Melanie was born to death. Isang araw na siyang hindi lumalabas sa silid niya. Nagugutom na siya pero hindi siya lalabas. Hinding-hindi, naiirita siya sa pagmumukha ng lalaking yun. Ayaw niya makita ang pagmumukha ni Johannes. Doon siya kay Honey Jo, buwisit, leche, peste. Nagpupuyos siya sa galit habang inaalala ang sinabi ng sekretary nito. Hindi pa rin mawala ang galit niya. Sa tuwing naalala niya ang pangalan ni Honey Jo, gusto niya pag-uumpogin ang ulo ng dalawa. Ano kaya ang pinag-uusapan ni Johannes at ng Honey Jo na yun? Nag-uumpisa na naman siyang mairita. Baka nagbalikan na ang dalawa at kasama na nito ni Johannes dahil mula kaninang umaga, hindi na kumatok sa pinto ng silid niya ang binata. She was pretty sure that they were fucking each other face off. Hinahinay lang Mel, huwag masyadong magselos. Ani ng sariling parte ng isip niya. She froze at that. Selos? Selos. 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 Teka, bakit naman siya magsiselos? Bakit naman siya magsiselos sa babaeng yun? Isigurado namang mas maganda siya sa babaeng yun. Wisit na babae. Akmang tatayo siya at kakastiguhin muli ang babae. Nangangalang Honey Jo sa isip niya nang makarinig siya ng pagkaskas ng gitara mula sa labas ng silid niya. Kapag kuwan ay may baritonong boses na nag-uumpisang kumanta. Pinukya niya ang pinto sa silid niya at bumungad sa kanya si Johannes na tumutugtog ng gitara. He was droning gorgeous as he stormed his guitar and sang. Hindi niya maiwasan ang mga mata sa binata na nakangiti sa kanya habang kumakanta. Tumigil ang binata sa pagkanta sa kanang salita habang nakatingin sa kanya. Honey Jo was my girlfriend. Matagal na tinapos ang relasyon namin. Why I'm saying this? Kasi yon lang ang alam kong dahilan kung bakit ayaw mong lumabas sa silid mo.
I don't want to assume, so I'll just clarify things for you. Honeydew was part of my not so good past. 3 months ago, I broke up with her and cut our communication. Hindi ko alam kung bakit hinahanap niya ako samantalang I made it clear that I don't want to be with her anymore. Malalim itong napabuntong hininga. Hindi ko alam ang rason kung bakit ka nagkulong sa silid mo. Kaya naman, haharanahin na lang kita para lumabas ka at para hindi ka na magalit sa akin. At mabilis na idinagdag kung galit ka man. Tumigil ito sa paglapit sa kanya. She felt his body heated up like a blazing sun in summer. It felt so hot and her body was reacting. Napalunok siya na magtama ang mga mata nilang dalawa. Hindi niya maiiwasan ang tingin dahil parang nakamagnetiko ng mga mata niya sa birding mga mata nito. Tila nahihipnotis mo siya sa pang-aakit nitong mga titig. Tumikim siya para mawala ang kaba sa dibdib niya at makawala sa nakapahipnotismo nitong mga mata. Bakit ka kumanta? Tanong niya nang wala ibang maisip na maitanong. I'm actually serenading you. Nakangiwing sabi nito at napakamot sa batok. Tinawagan ko si Tyron, ang kaibigan kong may asawa na, at humingi ako ng advice sa kanya. Sabi naman niya mawawala daw ang galit kapag hinaharana kita. Kaya yan ginawa ko. Kumunot ang noon niya at naniwala ka naman na nawawala ang nangharana mo ang inis ko sa'yo. I'm hoping. Nagkibik balikat ito sa katumingin sa mga mata niya. Galit ka pa ba? Nagkibik balikat siya. Ano ba ang title ng kinanta mo? Troublemaker by Ollie Morse. Tumaas ang kilay niya. Mukha ba akong troublemaker? Oo. Puno ng sinseridad nitong sagot. Ginugulo mo ang puso't isip ko. Bahagyang umawang ang labi niya at kumabog ng malakas ang puso niya. You hands. Mula na makita kita ulit, ginulo mo na ang buo kong pagkatao. You do that to me, Melanie. Malungkot itong umiti at nang bigla ka namang nagalit kanina. Hindi ko alam ang gagawin ko. Basta ang alam ko lang, ayaw ko magagalit ka sa akin. Inilahad nito ang nakabukang palat sa kanya. Kanina habang nagmumukmuka rito sa silid mo at nagagalit sa akin, narealize ko na ayaw kong nagagalit ka. I don't like the feeling. So, I want to suggest something. That is, kung papayag ka. Kumunot ang noon niya. Ano naman iyon? Isipin mo na hindi kita kinidnap at buong puso kang sumama sa akin dito sa pebrado kong isla. Ayaw ko na nag-aaway tayo. Every time we argue, it feels like there's a hole in my chest. I don't like that feeling that way. So please, mag-umpisa tayo bilang magkaibigan na naghalikan at nagtalik na. Napanganga siya sa huling sinabi nito. Johannes, iyang bibig mo. Medyo kadinahan mo ng kaunti. Umiling ito. Kung nagsisimula tayo muli, gusto kong all out. Hindi ko pipigilan ang bibig ko na sabihin ang gusto kong sabihin. That's me. Take it or leave it. Paano kung leave it ang gusto ko? Then, you'll miss knowing the Johannes Vergara behind his no-filter mouth. That made her smile. Take it then. Hindi ito magiging si Johannes Vergara kung nag-iisip ito bago magsalita. Sige, payag ako. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Mag-umpisa tayo muli, iisipin ko na nagbakasyon ako sa isla mo. Pero, tinaas siya niya ito ng kilay. Kapag may ginawa kang hindi ko nagustuhan, hahayaan mo akong aalis sa isla mo. May pagdadalawang isip sa kislap ng mga mata ni Johannes bago ito tumango. Okay, deal. She smiled. Deal. Nawala ang ngiti sa mga labi niya nang makita ang klase ng ngiti ni Johannes. Anong iningisi-ngisi mo riyan? Nakataas ang kilay na tanong niya sa binata. Bakit pakiramdam ko ay may binabala kang masama?
Wala no, kaganitong tanggi. Masaya lang ako na pumayag ka sa suggestion ko. Matama niyang pinag-aralan ang emosyon sa mukha ni Johannes. Nararamdaman ni Mel na may nakatago sa likod ng masayang ngiti ng binata. Naramdaman niyang may binambalak si Johannes at kailangan niyang alamin kung ano iyon. Sa ilang araw na nakasama niya si Johannes, alam niyang hindi ito nakikipagkompromiso. Palagi lang ang gusto nito ang nasusunod. So, what changed? Why did he want to compromise with her now? Masama talaga ang kutob niya sa biglang pag-iiba ng pag-iisip ng binata. Pero kahit may pagdududa siya, sa kagustuhan nitong magbati sila, hindi siya magpapa-apekto doon. Napatigil siya sa pag-iisip nang marinig niyang magsalita ulit si Johannes. Anyway, gusto mong sumama mamaya? Saan? Tanong niya. Sa beach. May kakaibang kislap ang mga mata nito. After dinner, bala ko maligo sa dagat. Sama ka? Sige, sama ako. Aniya na nakangiti. Johannes smiled triumphantly. Great!